Atin pong makakasama ngayon mga ka-co-op ang isa sa mga ika nga ho'y kinikilala natin at iginagalang. Wala pong iba kung hindi si Yusek Divi Saveliano. Yan. Magandang umaga ho, Yusek, at mabuhay po kayo. Magandang umaga po, GM Ronnie at General Jerry at lahat na ho ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, sir. Balita ko ho, kayo po ang in charge sa mga kahayupan, sa paghahayupan sa Department of Agriculture. Kumusta po ang sitwasyon po ng ating pong pag-aalaga po ng hayop at ang pagbabantay po natin ngayon? Medyo nanahimik yung mga usapin ng mga foreign diseases sa ating pong mga kahayupan. Well, ngayon po, ang ginagawa ho ng aming kagawaran, lalo na yung livestock sector, kami po ay mini-meeting namin lahat ng mga stakeholders, and at the same time, we are strengthening our livestock office department. Kasi kailangan natin ayusin lahat kasi may mga nakikita mga duplication ng trabaho na dapat pag-isahin na para hindi masayang ang pondo ng ating gobyerno. At sa mga stakeholders naman po, tayo nagkikipag-usap sa kanila para ano ba yung mga issues and concerns nila, ano yung gusto nilang solusyon, ano yung mga suggested programs na makakapalakas ng industriya. Kasi yan yung gusto ng ating Pangulo, na palakasin natin ang industriya natin ng livestock para makreate ng maraming employment and it will increase the income of the farmers to have a purchasing power. Yan. Kayo po ay nasa isang cooperative radio TV sa mga oras po na ito. Nais ko lamang po itanong, kumusta naman po ang suporta ng Department of Agriculture sa atin pong mga mga farmers cooperative na ngayon po ay medyo naapektuhan ng taas-babang presyo ng mga bilihin sa merkado? Well, ang mga kooperatiba ho at mga asosasyon, yan ho ang mga kapartners po ng ating kagawaran, ng Department of Agriculture. Kasi sila ho yung yung beneficiaries and sila rin mga recipients ng ating mga programa. So, ang inyong pong lingkod ay nakadong makipag-dialogue sa kanila kung ano ba yung mga suggestions nila para palakasin natin ang industriya at maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Ayun. Chairman Jerry Zamudio, sir, nasa inyo po ang pagkakataon. Alam ko marami kang itatanong tungkol dyan sa bagay na yan. Thank you. Yusek Saveliano, sir, magandang umaga po. At magandang umaga po. Yung aking mga kasamaan po sa BCBP, yung Brotherhood of Christian Businessmen and Professional po sa Batangas, halos karamihan po sa kanila ay nasa pangitlog, pag-aalaga ng baboy, at nasa farming ho. So, maitanong ko lang po, Yusek, kung yung problema ho ng, kasi sa ngayon na Yusek, sir, ang problema talaga ay yung sa portion ng middleman na. Kaya nakikita natin ngayon na para nagiging matamlay yung ating mga nasa sektor ng agrikultura kasi binabarat sila nung mga middleman. So, pwede ho kaya ito na magawan talaga ng kumbaga mag-usap-usap interagency na effort ng lahat ng mga government agency kasama po yung inyong Department of Agriculture, ang DTI, kasama ang CDA na mapagpanagpo yung nasa producers at nandoon sa marketing side para sa ganun ay unang-una yung ating presyo po doon sa ating mga producers ay tumaas naman at bumaba doon sa market side. Ang isang sample po dito, Yusek, ay nung pumunta po ako ng Tagaytay, yung presyo ho ng pangalan nito yung jackfruit ay umaabot lang ng 30 pagdating dito sa Manila nasa 110 o 120 pesos per kilo. And I'm sure na ito rin yung nangyayari po sa livestock natin
na ganun din po yung presyo, napakababa sa gate, mababa yung gate price, pero pagdating doon sa market ay mataas. Anong pwede hong maitulong po dito ng ating pamahalaan, particularmente ho sa inyong opisina para sa ganun ay maging aktibo ho yung ating mga nasa sektor ng agrikultura na tumulong ho talaga sa ating food security program, USEC, sir? Well, General Jerry, ang una-una ating tingnan nga yung kung pwede nga tayong makapag-meet sa ating mga kooperatiba para malaman natin yung mga problema nila. So kasi yung masasabi nyo, talagang problema po yan. Pero ang isang tinitingnan po natin ngayon, since sa livestock tayo, kailangan natin na tingnan yung cost of production. Ano ba yung mga pangangailangan ng mga livestock natin? Number one, pagkain. So tinitingnan natin ano yung mga ingredients. Nandiyan yung corn, nandiyan yung soya, nandiyan yung rice, nandiyan ang coconut oil, etc. So dapat tingnan natin yon para mag-produce tayo at kung kaya natin produce at pababain pa ng cost of yung pagkain ng ating mga livestock. Then second, yung mga sinasabi niyo ho, yung pag may mga ganyan na like yung jackfruit, baka kailangan natin may storage tayo, or we can link you with other processors, or if not naman po, kung kaya nating yung mga jackfruit natin, baka mag-added value na tayo, baka pwede na ho nating lagyan ng mga dehydrating machine para gawin na ho siyang gawin na siya ng mga chips or as is na pwedeng i-package. So maganda ho yung iniisip nyo. Ako ay isang ayon dyan na dapat ho mag-usap-usap ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Nabanggit nyo nga, CDA, yan, tama ho yan, dahil mga kooperatiba, DTI, because they have, meron silang packaging, labeling, and marketing. And isa pa ho, DOST, yung shelf life po ng mga products natin, dapat tingnan ho lahat yan. And even isama natin ng DOH FDA because kailangan ho na para makabenta ho yung mga na-process sa goods natin, dapat may FDA approval para makapasok po sa mga supermarket and groceries. So totoo yun, talagang dapat to interagency or it's a convergence thing para makita ho natin lahat ng pangangailangan ng mga magsaka. Kasi yung ating kagawaran, ang gobyerno, wala hong ibang iniisip yan kung hindi tulungan na mapaunlad ang ating magsaka. So we have to address. And I think, yung sinasabi ko, tinitingnan ho namin lahat ng mga programs ng different bureaus under the department, ang dami ho natin pwede magawa doon. So kailangan ho makipag-dialogue, tingnan natin kung saan ano yung sistema natin para maparating ho yung mga ibang problema ng inyong mga kooperatiba at mga asosasyon na nangangailangan. At lahat ho nang nakikinig dito ngayon. Yusek, ako po ay galing po sa Batangas at karamihan po sa mga nakausap ko na mga nag-aalaga po ng manok. Ang problema po nila na baka pwede ito ay matingnan po ninyo. Yung tungkol ho sa pagtatayo ng mga poultry houses na kumbaga napakahirap po daw talaga na kumuha ng mga clearances ngayon na ewan ko paano ito ayusin between Department of Agriculture at saka ng DILG kasama ang DNR kasi alam ko naman na ang inyo pong objective is madagdagan yung production, but ang problema naman ho sa DILG pagdating po doon sa zoning minsan ay hindi pa ho talaga maging maayos kaya pag mag-a-apply ka na mag-aalaga ka ng manok ang hirap po talagang kumuha ng clearance galing sa barangay at saka sa munisipyo at minsan pa nga ho, Yusek ito maisumbong ko na rin na kahit na naka-establish na dyan kapag nagkaroon na ng maraming mga bahay po doon sa paligid niya, yung mismong nauna na poultry doon, minsan gustong paalisin na. So, paano natin may increase yung production natin ng itlog, ng manok, kung hindi mag-uusap po yung DILG para ayusin itong mga problema ito. Kasama po na yung DNR na ang sabi po ng mga nag-aalaga ng manok ay talagang medyo mahigpit ng konti ang DNR, Yusek Sabillano, sir. Well, talagang kasi even mga different provinces, municipalities, minsan may mga kanya-kanya silang mga ordinance ang ginagawa dahil dito. So,
ang laging sinasabi ng ating Pangulo, yung ease of doing business. Kailangan ho tingnan natin, i-revisit natin yon. And yung sinasabi niyo ng mga problema from the LGUs, kailangan ho, bigyan niyo po kami ng position paper ng kung sino, anong asosasyon o grupo yan. Bigyan niyo kami ng position paper, padala niyo sa opisina namin at kami ho magipag-usap sa DILG para matugunan ho yung mga problema ganito. Then we will sit down. Kasama na ho natin yung mga agencies. Salamat po, Yusek. At ito ipaparating namin doon sa mga kaibigan po namin na nag-aalaga ng manok po dyan sa Batangas. Pag sinabi nating livestock is yung baboy hindi po kasama sa inyo? Lahat ng sinabi nyo, lahat ng kahayupan. Lahat ng kahayupan, ano? So, may tanong ko lang ho, kasi sa ngayon, ang malaking problema ho ata ay yung peste sa baboy ngayon na isa sa mga kaibigan ko na galing po ng Pangasinan, particularly po doon sa ano bang bayan nyo, yung napakalayo na Infanta. Meron pa lang Infanta Quezon, may iba rin parang Infanta dyan sa Pangasinan. Kumusta ho yung peste ho na dumadapo sa ating mga baboy, Yusek? Kasi ang napakinggan ko doon sa isang kasamahan ko doon sa kasalan, parang may swine, anong tawag doon? Flu man tawag doon? Asian, anong flu yun? African swine fever. African swine fever ho. Fever. Kumusta ho? Nandiyan pa rin ba yung banta nito? Well, may mga bayan-bayan, may mga probinsya ho na de-detect nila. Pero dapat ho holistic ang approach natin dito. Dapat ho paigtingin natin yung biosecurity ng buong bansa natin. Dahil ang buong bansa natin, isla po tayo. Dapat tayo yung pinakamahirap na pinakamahirap dapuan. Kasi isla eh. Bakit ngayon, ang dami, may Luzon, Visayas, Mindanao nagkakaproblema paminsan-minsan, lalo noon talagang halos lahat na nagkaproblema. So yun ang isang bigyan natin talaga ng tugunan natin ng pansin, yung biosecurity. Saan ba pumapasok itong mga to? So baka sa mga ports natin, sa mga airport, etc. Kasi mga ibang bansa ho, napakahigpit nila tungkol sa sa pagdadala ng mga ibang yung mga produkto, processed man o prutas man, etc. Napakahigpit. So yun yung number one na dapat tingnan natin. Then yung pag nakapasok naman, may customers naman napapasukan, dapat may first border naman siya. Kung saan i-inspect ho yung mga pumapasok sa atin. So marami yung maraming kailangan hong ayusin. Ang pakiusap lang natin, lahat ho dapat ng ahensya, ititignan to para higpitan ho yung biosecurity natin. Para hindi ho tayo tamaan. Kasi tinamaan na ho tayo ngayon, now we're starting to repopulate. Ang problema, pag may pumasok na naman, baka mawawalan na tayo ng mga animales natin na ating kakainin. So dapat ho yun ang number one tingnan natin. So yung policy po natin na actually yung kanyang nireklamo ng mga kausap ko ho ay baka pwede daw ho na ma-consider naman ng Department of Agriculture na bago magkaroon ng yung pinapatay yung mga baboy ay magkaroon muna ng parang testing. At alam ko mayroong project dyan. Ginagawa po talaga yon. Kailangan hong matest yan. So again, kailangan ho natin ng convergence, kailangan ho ng pag-uusap ng ating Bureau of Animal Industry, mga LGUs po natin, kailangan paigtingin po nila yung biosecurity nila, kung paano nila protektahan naman yung mga existing yung mga existing animals sila doon. So dapat to lahat magtutulungan talaga. Kung ano mo yung mga yung mga yung mga namatayan ng baboy, etc. Pwede naman ho silang makipag-coordinate po sa ating opisina para matulungan ho sila. Meron tayong repopulation program ng Department of Agriculture under the livestock. Meron yung tinatawag na repopulation. Ano po yung repopulation? Ito po yung pagbibigay ng mga biik naman sa mga tinamaan. So may validation ho yan, may mga requirements na kailangan nilang kumpletuhin. Okay ho. Pero yung sinasabi po kasi ipinapakiusap nila, sabi ko ito ay pag-usapan namin sa programa and I'm happy na kayo po ay kasama po namin ngayon sa programa na medyo nakakawa din ho talaga yung mga tinatamaan na
sa mga lugar kasi parang ang lumalabas 1 kilometer ho ba yun na radius na pag pumasok ko doon sa 1 kilometer or 2 kilometers ay kinakailangan na Magkakaling. Kadalasan dyan. i-dispose din yung I-dispose na. Opo, may mga pulisiho na ginawa. So, kaya kailangan natin talaga mapag-usapan kasi in different municipalities may mga ordinansa ko silang ginagawa. Iba rin yung mga gusto nila mangyari. So, ang maganda nito, mag-usap tayo kung sino man yung mga sinasabi nyo ng mga tinamaan at tignan natin kung paano sila matulungan. And again, pwede natin tulungan sila pero again, ang number one pa rin yung biosecurity natin para maprotektahan ho na ating ang livestock industry dito sa Pilipinas. So sa ngayon Yusek, ano po mga existing program na mayroon po tayo para mapalakas po natin yung livestock program ng ating pamahalaan, especially po sa manok, yung mga mangingitlog kasi ang presyo po ng itlog ngayon fluctuating, minsan bababa. Ngayon medyo maganda ang presyo ng itlog ngayon, sabi nung aming mga kasamaan sa BCBP dyan sa Batangas. Pero ano hong programa ang mayroon po tayo na pwede pong sundan ng ating mga kabayan, especially yung mga nasa kooperatiba, na pwede makatulong po sa kanila sa pagpapalago ng livestock ho sa ating bansa? Well, unang-una po, yung sinasabi ko nga kanina na meron sa mga tinamaan ho ng ASF, meron yung yung repopulation program natin. Yun sa tungkol sa mga sa bababoy naman. Sa mga kooperatiba naman na gusto nila mag-alaga ng manok or mag-raise ng poultry or whatever, mag-request lang ho sila sa amin at i-validate po ng departamento yung mga kung nakapasa sila sa mga requirements po. Oo. Yung mga dispersal ho, kasama rin po ba yan ngayon? Kasi dati dispersal kambing, lahat po. Lahat kasama po yan. Lahat po kasama yan. Magkano po sir ngayon ang budget para po sa pagpapalakas ng livestock program sa sektor ng ang proposed budget po ng livestock it's I think 4 billion. Malaki no. So malaking tulong yan. Hindi ko kung tutusin medyo maliit po 'yon dahil yung livestock industry ko isa sa mga pinakamalaking tinutulong ko sa ekonomiya natin. Ganun ho. With that meager amount. GM? Yes, sir. Yung repopulation, Yusek, paano magiging distribution po nito? At saka, kasi may mga tinamaan ho nito na merong mga backyard na babuyan, mga 2, 5 hanggang 10 baboy, meron namang sangkaterba na sa isang lugar, yung mga naapektuhan po nitong ating swine fever. So, paano po magiging distribution nito para doon sa tinatawag ninyong repopulation program? May programa nga po may programa ho na pag-asosasyon or kooperatiba, nagbibigay ho ng I think 5.5 million yung para makapagpatayo sila ng biosecurity na piggery. Then yung mga biko na kasama dun sa package na yun. So, pondo ang ibibigay po sa kanila, not necessarily pondo. Kasi, paano po maging distribute? Sinong magdi-distribute nito? Kayo na po baga? Or what? Or local government? Kasi, siguro... Well, sa amin po, sa departamento po. Ayun, mabuti naman. Kasi yung isa sa nagiging fear namin, ako bilang isang karaniwang mamamayan, yung alam mo yun, yung pagka hindi ka kaibigan ng mayor, hindi ka kaibigan ng kapitan, naiiwanan ka eh. So, nawawalan ng political will. Nagiging political ang sitwasyon. Nawawala yung will. Sa tingin ko naman, tapos na po yung eleksyon. Pag, alam mo naman, politiko rin ako. Pag nangangampanya tayo, pag nagsasalita ka sa entablado, di ba, sinasabi mo, dapat paunlarin natin kabuhayan ng lahat. Hindi naman sinasabi na paunlarin natin kabuhayan ng mga kasama ko. Walang ganun di ba? Totoo po yan. Di ba, lapangkalahatan. So, yun po, pwede tayo magtulungan dyan. Tingnan natin kung paano pwede natin magawin. Kaya lang ang programa ho ng departamento na pinangunahan natin na presidente, ang gusto niya ho ay walang kulay-kulay. Kailangan ma-implement natin na mahusay
Kasi ang ating bansa ay nangangailangan talaga ng sabi nga niya, dapat magkaisa tayo. Tama po Kasi yun. hindi na tayo magkaisa, baka parang ano mangyayari sa atin because it will lower the cost of production. Tama po kayo diyan. Kasi nga kunyari, isang bayan, magkakalaban sila. Eh yung bumoto na let's say 30% or 40% siya natalo na may parang kung ano mga tinatanim niya, nag-aalaga siya ng baboy at hindi siya matutulungan, masasacrifice yung national economy natin. So, ang gusto po ng ating Pangulo ay magsama-sama o magtulong-tulong na tayo. Tama po Pag yan. dumating ang politika, di pumili kayo kung sino pinakamagaling, di ba? Yun lang naman. Tama po kayo dyan. Naniniwala po ko sa inyo, Yusek, no? Kaya lang ho, siguro doon sa kung saan man kayo politiko, maaaring doon sa nasasukupan ninyo, nai-implementa ho ninyo ito. But I do not argue. Kaya ko lang po na itanong kasi is just to make sure na kayo mismo mag-implement. Kasi in regards to that particular program, naniniwala ako sa Department of Agriculture. Naniniwala akong makikinig kayo sa presidente. Pero yung mga politiko sa mga munisipyo, hindi ako naniniwala doon. No? Kaya kung maaari lang sana, ay kung sa mga ganitong programa na ipapamahagi po natin sa mga magsasaka, dapat yun mismong ahensya nakadikit ng presidente. Kung maaari ho, wag na natin, kahit yung MARO natin, ay yung ating mga, yung ating mga municipal agriculturists, wag na rin natin isama kasi sila'y mga, maniwala ka sa akin, I've been in the politics as well. Pero, hindi ko nababanggitin. Nung mawala kami, nagkaroon na ng problema. Yung aming agriculturist sumama na doon sa kabila. Nagkaroon na ng hugpong, nagkaroon na ng big kiss lakas. Can you imagine that? Nagkaroon ng big kiss, nagkaroon pa ng lakas. So, nahati ng tuluyan. Kalahating porsyento ng mga mamamayan nagkaroon ng problema. And kami naging biktima ng ganyang klase ng pamumulitika. That's why our prayer, in my part, is kung meron mga programa ang pamahalang nasyonal, let the national government do it. Totoo. GM, hindi ba pwede yan? Kasi meron tayong batas na ang devolution of function ay na-devolve na sa LGU. At hindi naman po pwedeng gawin ng national government na i-bypass yung mga lokal na pamahalaan na GM. But ang kinakailangan dito is siguro yung monitoring na lang. Sa ngayon, ang malaking problema ngayon sa livestock ay yung pabago-bago ng presyo sa mga livestock natin, supply. So, baka ang nakikita kong recommendation siguro dito ay baka pagtuunan na kung pwede USEC na mapagtuunan po sana yung sa data. Meron ba tayong programa USEC na lahat ng mga nag-aalaga ng manok at nag-aalaga ng baboy ay nakakapture natin kung ilan sila at kailan aanihin para maiwasan yung minsan pabago-bago ng presyo ho talaga sa mga pangunahing bilihin na mayroong kailangan sa livestock, USEC. Yan ang isang kaya kami nagbi-meeting para tinitingnan namin na ma-consolidate na lahat ng mga data. At kami nagpapatuloy naman sa may ibang agencies para ma-validate to at makababigyan kami ng mga kailangan ng data kung ilang baboy, ilang manok, ilang sino may piggery, sino may cold storage, sino may lahat ng aspeto ng agrikultura. Kinukuha namin ngayon yung data para meron tayong basis aside dun sa ginagawa ng PSA. Tama po yan, Yusek, at kami ay susuporta po dyan dahil yung tingin kong kahinaan ng ating pamahalaan na pwedeng gamutin sa magitan ho talaga ng interagency na pagtutulungan. At ngayon na ang daming pinamimigay ng ang gobyerno, pwede nating pilitin yung mga beneficiary nito na magbigay sila ng tamang data para sa ganun magamit talaga ng gobyerno para anong intervention. Kasi like for example sa livestock, hindi lang pinag-uusapan natin yung supply mismo ng livestock, but yung pangailangan nila, ilang mais ang kakailanganin yan, ilan na dapat ang tatamnan na ektarya. Kasi ang problema dyan, Yusek, ay yung corn pa rin talaga, lahat halos imported. Hindi natin na-develop yung pinagkukunan talaga natin ng
mga raw materials para sa paggagawa ng feeds sa USEC. Kaya dapat ito Yun ang po sinabi ko kanina, na yun ang isang number one na ina-addressan natin, yung mapababa natin ng cost of production. And kaya nga, yan yung number one. Corn talaga ang tingnan natin. And I think kaya ho na naman natin gawin to, basta magtulungan tayo, gawa natin ng magandang programa para hindi tayo nag-i-import ng corn. Kasi dito sa atin, kayang-kaya natin magtanim. And other, ingredients ng sa pagkain po. Yung nakikita natin is increase yung production ng mais. Kasi sa atin dito, mababa talaga yung production natin per hectare kumpara sa ibang bansa. So ito yung siguro hanapin ho talaga nung opisina na in charge dito sa project nito, paano ito may increase yung production natin para maging attractive naman sa mga farmers. Ang mga farmers naman talaga, Yusek, ay magtatanim yan kapag kikita sila eh. Kung saan kikita, tama, siyempre. tama. Kikita, Kung pero saan pag hindi kikita, magiging matamlay yan. So, Yusek, maraming salamat at kami ay binigyan mo ng oras na ma-engage po namin kayo. Anytime po. Si GM mayroon pang tanong. Go ahead, GM. Wala na ho. Pasensya na, Yusek, ha. Dahil kami naghahanap ng masusumbungan. Dahil doon sa lugar namin, kami aping-api. Kaming mga mahihina eh. Wala kaming mapagsumbungan dahil kami apektado. Kundi kayo na lamang. Oo. Kaya nga po, ang gawin natin, kung ano yung mga issues and concerns nyo, ano yung mga projects po na kailangan nyo sa departamento, padala nyo sa amin. Nyo i-address kay Pangulo dahil siya yung sekretaryo natin ng Agriculture, i-through nyo sa akin. Then, kami na hong kasi meron kaming hierarchy diyan sa sa departamento. At least para ako point person na magpapadala na kung sino yung mga USEC pa ang may kay coverage nito. Ayun. Maraming salamat po. Basta't sa inyo namin padadala ha, kasi sigurado ko makakarating kay presidente kasi merong ibang mga sulat diyan hindi nakakarating sa presidente pagka doon dumaan sa kabila sa kabilang opisina. Dapat makarating lahat sa kanya kasi yung boss natin sa departamento at saka buong Pilipinas dapat makarating lahat sa kanya. Ayun na nga ho. Sige, maraming salamat po at kami po ay natutuwa, sir, na nakagnayan po namin kayo. Dahil isa ho talaga sa malaking maapektuhan po, lalo na ngayon, papalapit ang El Nino, ang atin pong livestock industry, di ba ga? So, sana po ay tulungan natin ng husto ang ating pong mga magsasaka at mga livestock farmers po dito sa Pilipinas. Thank you, sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At anytime po, i-text nyo lang po ako para makapag-usap tayo or may mga concerns kayo para matugunan po natin. Yes, sir. And in return, kung ano rin po may tutulong namin, please let us know. At tayo po ay magtulungan para po sa ikagaganda at ikabubuti ng mga programa po para sa ating mga magsasaka. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. Opo. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Salamat, sir. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Yan, si Secretary tuloy, Undersecretary D.V. Savillano mula po sa Department of Agriculture, dyan po sa livestock industry sector. At least meron po tayong magiging kakampi pagdating po sa kalalagayan po ng ating mga magsasaka ng paghahayupan. At least... Pero mo, GM, ang talagang... nakikita ko na pagtutunan natin ng pansin yung masyadong napakahigpit ng DILG. Kung paano natin gagawin yan na maraming gustong lalo na doon sa mga retired natin. Kasama pa po sa programa, hindi na. Pwede na po kayo magpaalam. Narinig ko lang, kaya nga po ang gusto namin sa mga yan, yung mga concerns nyo, gawa ko ng position paper para maparating sa amin at kunyari may concern kayo sa DILG, kami huwag may-meeting po sa DILG. Kung may concern ko sa DTI, kami huwag makipag-usap sa kanila para matugunan ho itong mga problemang ganito. Ayun. So kasi... ang gagawin ko dito, Yusek, ay yung mga nag-aalaga ng baboy na palaging nagusumbong sa akin, baka through our program doon sa ating 5 to 6 program
GM, di ba? Yung, Opo. Yung kasi Up sa 5 to Pilipinas, 6 in the afternoon, GM, meron kaming programa sa yung 99.9 sa Batangas, 792 kHz sa Pampanga, at DWDD sa Metro Manila, tatlo yung career noon. So mag-invite ho kami, Yusek, ng mga nag-aalaga ng baboy. Nakikita ko na si Clark. Yung pero ang gawin ho natin, importante po sa amin, meron silang position paper para po Okay. meron kaming Sige. basis. Yun ang natin. sige po. Okay po. Alright. Sige po. maraming salamat, Yusek, Maraming Sir salamat po. Yusek. for assuring us of your response po dito sa mga problema na ito. Thank you. Thank you Maraming po. salamat po.